이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 민수기 8장 14절로 26절까지 보겠습니다. Basahin po natin salita ng Diyos sa ating ngayon sa Aklat ng Mga Bilang, chapter 8, verse 14 to 26. 너는 이같이 이스라엘 자손 중에서 레인을 구별하라. 그리하면 그들이 내게 속할 것이라. Pagkatapos mo silang linisin ayon sa kautusan at may alay kay Yahweh bilang natatanging handog, magsisimula na sila sa paglilingkod sa tol ng tipanan. 그들은 이스라엘 자손 중에서 내게 온전히 드림받은 자라. 이스라엘 자손 중 모든 초태생 곧 모든 처음 태어난 자 대신 내가 그들을 취하였나니. Ang mga panganay ng Israel ay itinilaga kong maging akin ng gabing lipulin ko ang mga panganay ng Ehipto. Kaya sila ay akin, maging tao man o hayop. 이러므로 내가 이스라엘 자손 중 모든 처음 태어난 자 대신 레인을 취하였느니라. Upang makatulong ni Aaron at ng mga anak nito sa paglilingkod sa tol ng tipanan sa paghahandog para sa katubusan ng kasalanan ng Israel. Sa ganoong paraan ay may lalayo ang mga Israelita sa panganib na mamatay kapag sila'y lumapit sa santuario. 모세와 아론과 이스라엘 자손의 온 회중이 여호와께서 레인에 대하여 모세에게 명령하신 것을 다 따라 레인에게 행하였을 때 곧 이스라엘 자손이 그와 같이 그들에게 행하였더라. Nilinis ng mga Levita ang kanilang katawan, gayon din ang kanilang kasuotan. Itinilaga nga sila ni Aaron at ginanap ang paghahandog para sa kapatawaran ng kanilang kasalanan. 후에 레인이 회막에 들어가서 아론과 그의 아들들 앞에서 봉사하니라. 여호와께서 레인의 일에 대하여 모세에게 명령하게 하신 것을 따라 그와 같이 그들에게 행하였더라. Sinabi ni Yahweh kay Moises, 레인은 이같이 할지니 곧 25세 이상으로는 회막에 들어가서 복무하고 봉사할 것이요. pagdating nila na 50 taon, pagpapahingahin na sila sa ganoong gawain. 그의 형제와 함께 회막에서 돕는 직무를 지킬 것이요 일하지 아니할 것이라. 너는 레인의 직무에 대하여 이같이 할지니라. 아멘. Amen. 레인을 구별하여 바치라는 제목으로 말씀을 받겠습니다. Ipatatanggapin natin ang mensahe na may pamagat, ibukod ang mga Levita at ihandog sila. 우리 그리스도인의 롤 모델로 하나님께서 직접 성육신하셔서 우리에게 오셔서 예수 그리스도를 통해 다 보이셨습니다. Bilang halimbawa para sa ating mga Kristiyano, ang Diyos mismo ay nagkatawang tao, ang Panginoon Kristo ay dumating sa atin. 온 이스라엘을 애굽에서 이 유월절 어린 양의 피 바르고 출애굽시킨 뒤로 여호와의 군대로 부르셨습니다. At patapos na ang buong Israel ay nagpahid ng dugo ng tupa at nangyari ang Exodo, sila ay tinawag na sundalo ni Kristo. 여호와의 군대의 롤 모델로 레인을 이렇게 구별하여 바치라고 지금 말씀하신 거예요. O tinawag na sundalo ng Diyos. At mula sa kanila, ang mga Levita ay ipinabukod ng Diyos para ihandog sa Panginoon at maging halimbawa para sa mga Israelita. 나시린의 모습으로도 우리에게 본을 보이셨죠. At pinakita rin sa atin yung pagiging Nazareo. 이는 오늘을 사는 우리 그리스도의 군사들에게도 동일한 하나님의 말씀으로 잘 받으시기를 바랍니다. At sa atin din na namumuhay ngayon bilang mga sundalo ni Kristo na may katulad ng mensahe yung ating tanggapin. 우리에게 주신 하나님의 말씀은요. 내가 나의 주인된 상태에서 세상을 위하여 세상에 속하여 사는 사람은요. 이해가 안 되어져요. Ngunit kung tayo ay nakapabilang pa rin sa mga bagay sa mundo o sa mga pisikal na bagay, hindi natin maunawaan ang mga salita nito. 그러나 그리스도의 사람이 되어서 그리스도의 군사로 살기 시작하면 이 말씀이요. 이해가 될 정도가 아니라 이 말씀이 나를 주관하시며 이 말씀이 힘을 주시고 이 말씀대로 응답이 되어지는 거예요. Ngunit kung tauhan na tayo ng Kristo at sundalo na tayo ng Diyos, hindi lang hanggang naintindihan mo yung salita, kundi ito mismo yung kumukontrol sa'yo, yung nagpapalakas sa'yo, at nagbibigay sa'yo ng katagumpayan. 특별히 민수기는 여호와의 군대 조직과 이제 군대가 이동하는 이 모든 일에 초점이 맞춰진 말씀입니다. At lalo na itong aklat ng mga bilang, ito ay nakatuon dun sa organisasyon ng kilusan ng hukbo ng Panginoon. 여호와의 군대가 본격적으로 이동하는 것은 민수기 10장부터 이제 나타나지요. Itong makikita natin yung official na pagkilos nila ay nasa chapter 10. 근데 민수기 1장부터 9장까지는 하나님의 군대로서 이제 조직하고 이제 이
이동을 준비하고 이런 내용들입니다. Yun sa chapter 1 to 9 naman, ay andun yung preparasyon at yung pagbuo ng organisasyon ng hukbo ng Diyos. 그러면서 그 중에 이제 민수기 오늘 본문 8장은요, 이스라엘 12지파가 자신들의 장자를 대신하여 레인을 구별하여 하나님께 거룩히 드리는 내용입니다. At dito naman sa chapter 8 ng binasa natin, mula doon sa 12 lipi ng Israel ay ipinabukod ang mga Levita upang italaga sila at ihandog sa Diyos na kapalit ng mga panganay ng Israel. 이는 이제 출애굽 직전에요. 이 애굽에서 9가지 기적을 통해서도 이들이 말을 잘 안 들었는데 마지막 죽음을 주는 모든 초태생, 처음 낳은 자들은 전부 죽이는 이 재앙이 들어갔을 때 이스라엘은요, 어린 양의 피를 문설주와 임방에 바르라고 말씀을 하셨어요. Noong nasa Ehipto pa ang mga Israelita, matapos yung hanggang doon sa ikasyam na mga salot na dumating, sila talaga nakinig sa Diyos. Doon sa panghuli, doon sa pagpatay sa mga panganay, doon na nagpahid sila ng dugo ng tupa, yun sa sinabi sa kanila. 우리 모든 사람이 죽어 지옥 가야 할 운명이나 우리의 모든 문제를 해결하실 그리스도, 그 그리스도의 피를 문설주와 임방에 바르면 이제 그 죽음의 재앙에서 넘어가는 6월절의 이제 시작이 이루어진 거예요. Dito nga nangyari yung araw ng Pasko kung saan tayo man din na dapat na mamatay at mapunta sa impyerno sa pamamagitan ng Panginoon Kristo na ang solusyon at pagpahid ng dugo ng tupa sa hamba ng mga pintuan. Doon ay napalaya tayo sa sumpa na iyon. 온 이스라엘 집은 그 6월절 어린 양을 잡아 그 피를 문설주와 임방에 다 발랐어요. Tulad nilang ng buong bayan ng Israel na sila nga ay nagpahid ng dugo ng tupa ng Pasko doon sa hamba ng kanilang mga pintuan. 그러면서 그날 저녁 이제 출애굽 준비를 전부 신발을 전부 이제 신발끈도 묶고 출애굽 준비를 전부 하나님이 시키신 거예요. At pinahanda rin sa kanila yung mga panyapak na maging paghahanda nila para sa kanilang paglabas ng Ehipto. 그때 온 애굽에 죽음을 주는 이 천사들이 온 애굽을 나가며 위로는 왕의 바로의 장자를 비롯해서 모든 이제 모든 백성들의 장자는 전부 다 죽였어요. At ang gabi na dumaan yung anghel ng kamatayan, nauna na namatay yung panganay na anak ng Faraon at lahat ng panganay noon sa buong Ehipto. 근데 피 바른 이스라엘만 아무도 죽지 않았어요. Tangyang mga Israelita na nagpahid ng dugo ng tupa ang nakaligtas sa kamatayan. 결국 자기 아들이 죽자 그 바로나 그의 신하들이요 전부 두 손 들고 항복한 거예요. At matapos na namatay ang sariling anak ng Faraon, ay doon na sumuko sila sa Panginoon, taas ang dalawang kamay. 그 전 이스라엘은 이제 너희 하나님의 말씀대로 나가서 하나님께 이 예배를 드리라. 그랬더니 이스라엘이요 모세 말대로 온 애굽 집에서 귀중품, 옷 모든 것을요 전부 거둬가지고 들고 이제 출애굽을 한 거예요. At ayon sa sinabi ng Diyos na sila nga ay paalisin na at upang sila makasamba sa Diyos, sa pag-uutos ni Moises ay sinabi niya na dalhin nila yung mga madadala mga kasuotan nila at mga kagamitan nila at sila nga ay hahayo palabas. 그래서 그 6월절의 기원을 두고 그때 안 죽었던 너희의 장자들 대신 레위 지파를 나에게 너희 그 장자를 대신해서 레위 지파를 나의 직할 대로 보내라는 거예요. At bilang kapalit ka ng mga iniligtas sa mga panganay ng Israel ay ipinukod itong mga mula sa mga Levita at sila nga ay binanal at itinalaga sa paglilingkod sa todang tipanan. 원래 야곱의 아들 12명이었는데 12지파가 이스라엘의 12지파였죠. Dahil 12 mga anak ni Jacob, kaya't 12 ang mga tribo ng Israel. 근데 야곱이 이제 죽기 전에 이 요셉을 축복하면서 요셉의 두 아들을 12지파 안으로 야곱의
아들로 인정을 하면서 요셉 지파가 두 지파로 늘어난 거예요. Ngunit bago mamatay si Jacob, andun yung pagpapala niya doon sa dalawang anak ni Joseph na sila yung naging kapalit na bilang para maging 12. 그래서 요셉이 장자의 축복을 받은 거예요. 두 배로. Kaya si Joseph, dalawang ibayo na tinanggap niya yung pagpapala ng pagiging panganay. 그러면 이제 이스라엘 13지파가 되었잖아요. Kaya naging 13 na ang lipi ng Israel. 그 중에 레위 지파는 기업을 따로 토지를 주지 않고 레위 지파는 성막 직할대로 하나님께 특별히 바치고 나머지 12지파들이 11조를 해서 레위를 이렇게 생활할 수 있도록 하라는 이게 기본 질서였어요. Mula doon sa 13 na mga lipi ng Israel ay tinilaga ang mga Levita na wala silang tatanggapin na bahagi ng kanilang kalupaan. Sa halip yung natira na 12, sila magbibigay ng ikapu nila para sa ikabubuhay nitong mga Levita. 그러면 이제 1절로 4절에요. 첫 번째로 보면 레위 지파를 봉헌하라는 내용이 중심인데 먼저 성막의 등장대에 대한 규례가 나와요. Dito sa pinakaunang punto makikita natin yung mga regulasyon patungkol doon sa tabernakulo sa mga ilawan doon. 여러분 예수 그리스도를 통해 성전이 완성된 이후 신약 시대의 7교회를 상징하는 것이 성막의 금촛대라고 볼 수 있어요. At sa pagkatapos ng kaganapan ng templo sa pamamagitan ni Hesukristo, sa panahon ng bagong tipan, ang sumisimbolo doon sa 7 mga simbahan ay yung ginintuang ilawan. 이 금촛대는요, 큰 금덩어리를 이제 하나로 이제 녹이고 쳐서 모든 촛대 받침부터 시작해서 7 이렇게 촛대와 그 살구꽃 모양까지 전부 다 만들었어요. At ginawa nga nila itong mga ilawan na ito at ito ay kanilang sinisindihan doon sa loob ng templo at nilaga doon. 그래서 그 7 촛대의 불은 전부 그 안에 감람유를 이제 이 가게에서 전부 그 기름으로 불을 켰어요. At nilagay nila ito ng langis at itong 7 mga kandila na ito ay sinisindihan nila doon sa loob. 그래서 그리스도의 이제 교회 7 교회 전 교회는 그리스도 안에 하나요 성령의 인도하심 속에 이제 서는 7 교회의 모습이 이 금촛대로 나타나요. Kaya ditong 7 ilawan na to na magkakarugtong, sumisimbolo ito doon sa 7 simbahan na pinag-isa kay Kristo. 이를 보면서요. 민수기 8장에 레인들의 봉헌과 함께 다뤄지는 금촛대에 대한 규례는 왜 이렇게 나왔을까? 잘 이해가 안 될 수도 있어요. At maaaring maguluhan tayo, hindi natin masyadong maintindihan bakit biglang binanggit dito yung mga ilawan na nandoon sa tabernakulo. 우리는 신약 교회 이 교역자들과 이제 이때 구약 때 봉헌되는 이 레위인들이 서로 연결되어진다는 사실을 눈여겨봐야 돼요. At makita natin dapat dito na yung mga sinugo ng Diyos sa simbahan ng bagong tipan ay konektado doon sa mga ibinukod ng mga Levita sa lumang tipan. 그러면 이 레위 지파는요. 이스라엘 민족 전체에게 하나님의 살아있는 등불과 같은 존재로 쓰임받았어요. Tulad ng mga Levita na ginamit bilang mga buhay na lampara o ilawan ng Diyos para sa buong bansang Israel. 신약교회 교역자들도 동일해요. 레위 지파들처럼 살아있는 등불과 같은 존재로 쓰임받아요. Ganun din naman yung mga pastor o nilingkod sa bagong tipan na simbahan. Ito rin ay katulad ng mga buhay na lampara para sa buong bansa. 그러면서 레위 지파를 위하여 12지파의 11조가 드려졌듯이요. 신약교회 교역자들도 성도들의 11조로 생활할 수 있게 하신 거예요. Kung paanong sa ikapu ng 12 mga lipi o tribo ay iniala ito para sa mga Levita, ganun din naman yung mga nagpapastor sa bagong tipan ay namumuhay sa ikapu ng mga mananampalataya. 여기 보면요. 레위 지파는 12지파의 11조가 왔기 때문에 12를 가졌다면 각 지파들은 10중에 이제 하나를
11조를 냈기 때문에 9를 가진 거예요. 그래서 레위는 12를 갖고 일반 지파는 9를 갖는 이런 구조가 이제 하나님이 정해 놓으신 구조예요. At makita rin natin dito na yung pinaka itinakda na ilawan ito yung sumisimbolo at tinuturo ng Diyos sa pinagmumula ng liwanag para doon sa pitong mga simbahan at pitong mga sanga nito. 쉽게 말하면 여러분 각 사람이 9,000페소 수입이 된다. 그러면 교역자들은 12,000페소 수입이 될 수 있도록 하라는 거예요. At sa pagbibigay ng ikaw po na dapat, halimbawa kayo kumikita ng 1,000 piso, dapat na yung mga 12,000 yung tatanggapin nung pinaka naglilingkod para sa inyo. 여기에서 등은요. 등잔 때 이 등은 하나님께서 빛의 근원이심을 가르쳐주는 상징입니다. Ito yung sumisimbolo na ang Panginoon na ang Diyos ay yung pinaka-pinagmumula ng liwanag. 그 등잔 때 7개의 가지들이 있어 7개의 이 불을 켰는데 그것은 성령님의 기름 부음을 받아 세워지는 그 7교회 전 교회를 상징해요. Na yung pitong mga sanga ng ilawan na yun, sumisimbolo doon sa pitong simbahan na andun yung pagtatalaga sa kanila sa banal na spirito. 그러면 이제 3절에 보면 그 등잔에 이 빛이요 어디에 있냐면 진설병이 있는 테이블 정면을 비추고 있어요. At ang liwanag ng mga ilawan na ito o lampara na ito ay direkta na nandun sa pinaka lamesa kung saan nilalagyan ng tinapay. 그래서 이 이스라엘 백성이 광야에서 살아가는 비결은요. 하나님의 지시와 말씀의 빛 속에 걸어가는 거예요. Na yung sikreto na buhay mga Israelita doon sa ilang ay lumakad sila sa liwanag ng gabay ng Diyos at ng salita niya. 그래서 이 등잔이 진설병 있는 그 빵을 비춰준 것처럼 지성소 안에 있는 언약궤 안에도 만나 항아리가 들어있잖아요. Kaya kung paanong yung ilawan nakadirektang nakatapat doon sa tinapay na nasa altar, ganun din naman sa loob ng kabanang tipan ay nandun yung sisidlan ng mana. 쉽게 말하면 삶 오늘 붙들고 살면 먹고 사는 문제 걱정 없이 해준다 그 말이야. Sa madaling salita, kung ginagawa natin yung 3 days, hindi natin kailangan problemahin ano ikabubuhay natin. 그래서 시편 119편 105절에 보면요. 하나님의 말씀은 내 발의 등이요 내 길의 빛이라고 말씀하셨어요. Sa mga awit 119 verse 105, sinasabi na ang salita ng Diyos ay siyang ilawan ng ating mga paa at liwanag ng ating daraanan. 그리고 우리가 이 세상에서 살아가는 비결, 이스라엘 백성이 광야에서 살아가는 비결은요. 하나님의 말씀 붙들고 말씀의 비추임 속에서 걸어가는 거예요. Yung sikreto ng mga Israelita ay na buhay o nakasurvive dun sa ilang ay pinangawakan nila yung salita ng Diyos at tumakad sila sa liwanag nito. 그래서 오늘 우리에게도 삶 오늘의 핵심이요. 주께서 교회 강단을 통해서 내게 주시는 말씀이에요. Kaya sa atin din ngayon, yung pinakasentro ng 3 days na ibinibigay sa atin ng Panginoon ay mula doon sa pulpito. 모든 일, 되어지는 일, 만남, 모든 것을요. 오늘의 내게 주신 오늘의 말씀으로 비춰보며 판단을 하는 거예요. Kaya lahat ng gagawin natin, lahat ng kakatagpuin nating tao, ay titignan natin sa liwanag ng salita mula sa pulpito. 근데 오늘의 말씀도 안 붙들고 이 신앙생활을 하면요. 그건 계속 깜깜한데 빛 없이 그냥 걸어가는 소경이 걸어가는 모습이나 같은 거예요. Pero kung sa buhay Kristiyano mo ay hindi mo pinangahawakan yung salita ng Diyos, ibig sabihin wala kang liwanag or para kang bulag na lumalakad. 그래서 두 번째로 하나님께서는 온 이스라엘을 대표한 레위인들을 이 따로 성별하라 그 말이야. Kaya ikalawa, sinabi ng Diyos o iniutos niya na ibukod ang mga Levita. 그래서 레위인 정결의 식의 목적은요. 레위인을 성별하는 거예요. 거룩하게 성별하는 거. At ang layunin na sila ay ibinukod o hiniwalay ay para sila linisin. 이제 거룩한 곳에 서야 하는 자들은요. 손이 깨끗하고 마음이 청결해야 돼요. Linisin o banalin sila na kung sila tatayo doon sa banal na lugar, kailangan malinis sa kanilang mga kamay at kanilang mga puso.
그래서 7절에 보면요. 그들을 정결케 하되 곧 속죄의 물로 그들에게 뿌리고 그들로 그 전신을 삭도로 밀게 하고 그 의복은 빨게 하여 몸을 정결하게 하라 그랬어요. Kaya sabi sa verse 7 ay paglinisin mo sila at sila ay wisikan ng tubig para sila malinis at pag-ahitin din sila sa kanilang buong katawan, hugasan ang kanilang mga damit at ang kanilang mga sarili. 그래 속죄의 물로 뿌리고 일단 목욕 제기하고 전신을 머리부터 온 몸에 면도칼로 털을 전부 밀고 문둥병자 나병 환자들 깨끗게 되면 이제 그 정결회식 할 때 털을 좀 미는 거거든. 우리 과거의 모든 것 깨끗이 정리하고 의복을 빨게 하여 그리스도로 옷 입고 몸을 정결케 하라 그 말이야. Bisikan sila ng tubig na panlinis ng kasalanan, paahitan yung buo nilang katawan. Noon ganun yung pinagagawa kapag napagaling ka na sa sakit na keto o sakit sa balat, palaban ang kanilang kasuotan at isuot nila si Kristo. 이것은 신약의 거듭남, 중생의 씻음이나 이 양심의 악을 깨닫고 몸을 맑은 물로 씻는 것과 같은 내용이죠. At kahalintulad dito sa bagong tipan na ipinanganak na muli o hinugasan na sila ng kanilang katawan ng dalisay na tubig. 우리는 이제 예수 그리스도께서 구약의 모든 제사와 규례를 완성해 주셨기 때문에 그리스도 안에만 있으면 돼요. At dahil ginanap na ang lahat ng paghahandog sa lumang tipan, ngayon sa panahon natin, dapat lang tayo manatili kay Kristo. 그리스도의 사람으로 살며 그리스도로 옷 입고 그리스도의 군사로 사는 거예요. Bilang tauhan ni Kristo, isuot natin si Kristo at mamuhay bilang sundalo niya. 그래서 그냥 이제 우리에게 답은요. 뭐 이런 일 저런 일 문제 수만 가지 있더라도 답은 하나예요. 그리스도. So napakarami mong problema, isa lang ang sagot, si Kristo. 아멘. 그래서 이 의식은 이스라엘 자손들이 먼저 레위인들에게 일단 안수를 했어요. Yan sa seremonya na ito, yung mga Israelita, una yung mga kamay nila, pinatong nila sa mga Levita. 우리의 모든 것은 이 레위인들에게 전가합니다 하고 안수를 했어. At ang lahat nga ay kanilang ipinataw sa mga Levita, pinataw kanilang mga kamay. 그리고 레위인들이 이제 바치는 이 제물을요. 제사장이 요제로 흔들었어요. At yung handog na ito ay ginawa nila, binawagayway ng mga Israelita. 그 요제는요. 일단 이 소나 양 그 오른쪽 다리를 이렇게 들고 이제 이렇게 흔드는 거 이게 요제예요. Ito yung handog na winawagayway nila. Halimbawa, kung ito'y baka man o tupa man, hawakan nila yung sa may kanang mga paa nito at ito'y iwawagayway nila. 이 말은 이제 너희는 더 이상 너희 것이 아니요 세상의 것이 아니요 하나님의 것이다 하고 흔드는 거예요. At sa ganitong paraan, pinahayag nila na hindi ka na nabibilang sa mundo kundi sa Diyos na. 이제 너희는 더 이상 나 중심, 돈 중심으로 살지 않고 그리스도 중심, 그리스도의 군사로 사는 것이다 하고 흔드는 거예요. Dito yung winawagayway nila na pagpapakita hindi ka na nabubuhay sa sarili mo o sa mga bagay sa mundo kundi kay Kristo na at sa salita niya. 이걸 흔드는 제사 요제라고 그래요. Ito yung tawag na wave offering. 그래서 이 레위인들은요 12지파의 모든 장자를 대신하여 하나님께 요제로 드려진 거예요. Kaya ito'y pinahandog sa mga Levita bilang sila yung kapalit ng mga panganay noon ng 12 lipi ng Israel. 그 이스라엘의 장자들의 생명을 대신하는 것이 레위인의 존재 이유였어요. Dito nga sa ginawa nila na ito ay yung kabuang bayan ng Israel at mga Levita ay ginawa na makilala sa bawat isa. 열 형제가 있으면 그 열 형제의 대표가 장자 아니요. Kung may 12 magkakapatid, di ba yung pinaka-representative nila, yung panganay nila? 장자가 들여졌다 하면 열 형제가 다 들여졌다 그 말이야. Ibig sabihin na kanilang tatas yung kanilang pinakapanganay nung natitirang mga kapatid. 그래서 하나님께 장자들을 대신하여 바쳐진 레인들의 삶은요. 이제 자신에 대하여는 죽은 삶이어야 돼요. Kaya bilang mga Levita na inihandog na sa Diyos, katulad ng mga panganay, dapat ang buhay nila ay patay na sila sa kanila. 갈라디아 2장 20절의 삶이 되는 거예요. Ibig
Ibig sabihin, Galatia 2:20 na yung buhay nila. 이제 더 이상 내가 나의 주인이 아니에요. 그리스도 예수님이 나의 주인이야. Kaya hindi na sila sa sarili nila, kundi si Kristo ng Panginoon nila. 근데 그 예식을 위해서 스스로 정결케 하였고 죄에서 떠났어요. At para sa gawain na to, andito yung ginagawa nilang ritual ng paglilinis at sila ay lalayo sa kasalanan. 그리고 이제 남은 모든 삶은 성막 직활 부대로 이제 봉사하며 살게 됐어요. At sa buong buhay nila, andun yung kanilang voluntary na paglilingkod doon sa loob ng tabernakulo. 이게 전 이스라엘이 그리스도 이 여호와의 군사인데 그중에 이 레위인들이 성막 직활대로서 이 전 이스라엘 여호와의 군사의 롤 모델로 딱 쓴 거예요. At sa buong mga hukbo ng sundalo ng Panginoon Kristo, ito yung mga Israelita, sila yung pinakakinatawan sa lahat. 그러면 세 번째로요. 레위인들의 정결 예식을 우리가 봤는데 오늘 우리의 정결 예식은 어떻게 해야 되겠습니까? At sa ikatlo, ano naman yung seremonya o ritual ng paglilinis ng mga Levita noon at sa atin ngayon. 우리 한국에는요. 누구는 뭐 금수저를 물고 태어나고 누구는 은수저를 물고 태어났는데 나는 뭐 나무젓가락 물고 태어났다고 이제 이렇게 이상한 소리 하는 사람들이 있어요. Sa Korea, may mga kasabihan sila na may mga batang pinanganak daw na may gintong kutsara na o may silver na kutsara o yung iba naman ay yari sa putik na kutsara. 그래 누구는 부잣집 아들로 태어나고 누구는 대통령 아들로 태어나는데 나는 어찌하여 빠야타스에서 이렇게 사는고 그 말이요. Sa madaling salita, may pinanganak na mayaman o anak na presidente at ako pinanganak na tagapayatas. 그게 바로 금그릇과 같은 존재도 있고 은그릇과 같은 존재도 있어요. Diba salita, may mga tao na parang sisidlang ginto at meron din naman na yari lang sa putik. 그러나 대통령 아들, 큰 부자 아들이 중요한 게 아니고 그 금그릇, 은그릇이 중요한 게 아니고 깨끗한 그릇이 중요한 거예요. Pero hindi mahalaga kung anak ka man ng mayaman o presidente o yung sisidlan mo ay yari lang sa putik o palayo ka lang. Ang mahalaga doon, malinis kang sisidlan. 아무리 금그릇이라 할지라도 깨끗이 못한 그릇에는요. 그게 그 물 한 컵 담을 수가 없어요. Dahil kahit ginto pa yan na baso o lalagyan, kung marumi, hindi mo malalagyan ng tubig. 그래서 내가 어떤 그릇이냐 그건 중요하지 않아요. 깨끗한 그릇이어야 된다 그 말이야. Hindi mahalaga kung anong sangkayari na sisidlan. Ang mahalaga, malinis ka. 그러면 금그릇은 금그릇이 필요한 것에 깨끗한 그릇되어 쓰임받으면 되고 나무 그릇은 나무 그릇이 필요한 것에 깨끗하게 되어 쓰임받으면 되는 거예요. At kung nalinis ka na, kung gintong sisidlan ka, gagamitin ka kung saan ka kinakailangan. Kung yari ka sa kahoy at malinis ka, gagamitin ka rin kung saan ka kinakailangan. 그래서 그리스도의 군사된 우리는 이 여호와의 군대 중에 성막 직활대로 이렇게 뽑힌 레위인들은 가장 중요한 것이 내가 금그릇이냐 은그릇이냐 이런 아무것도 아니야. 깨끗한 것, 정결한 것을 원해요. Ganoon din naman sa mga mula sa mga Israelita, yung mga ibinukod ng mga Levita, hindi mahalaga kung anong klase ng sisidlan sila. Mahalaga doon na malinis sila. 그 중에요. 전신을 면도칼로 전부 이제 털을 밀어버리는 그 내용은요. 부정한 것과의 단절, 쉽게 말하면 이전 것은 싹 옛날 과거는 끝, 나중심이었던 모든 삶은 끝내고 주님의 사람으로 거듭나는 거야. At yung utos niya sa kanila na ahitin nila yung buong katawan nila, sumisimbolo ito na pinutol na nila yung connection nila sa lumang buhay nila. Wala nang dati, bago na. 전신을 삭도로 밀었던 이 정결 예식은요. 한센병, 문둥병에서 치유된 사람이 정결 예식 때 행했던 것이었어요. At sa ritual ng paglilinis o seremonya ng paglilinis na ginagawa, ito karaniwan ng mga napagaling na sa sakit na ketong. 몸에 있는 모든 털을 다 밀고 옷을 빨고 몸을 씻고 이전에 부정했던 것과의 완전 단절을 깨끗함을 요구하십니다.
na yung proseso nito, ilahat ng buhok sa katawan mo, aahitin mo, lalaban mo yung damit mo, maliligo ka, at kinakailangan yung pagputol na ng connection mo dun sa dating karumihan na meron ka. 이렇게 기본적으로 자기의 몸을 정결케 한 레위는 번제와 소제, 속죄제를 드림으로 이제 하나님께 바쳐졌어요. At yung mga Levita rin na nalinis na, ay makalalapit na sa Diyos para maghandog ng handog na susunugin, ng handog na butil at para sa kanilang kasalanan. 그러면 레인과 달리 오늘 그리스도의 군사된 저와 여러분은요, 모든 제사와 규례를 완성하신 그리스도를 온전히 구주로 모시고 그리스도 안에 거하면 돼요. At tayo naman ang mga sundalo na ni Kristo ngayon, dahil ginanap na ni Kristo lahat ng mga paghahandog, sakripisyo, dapat lang tayo manatili sa loob niya. 그러면 결론적으로 그리스도의 군사된 우리에게 주시는 말씀이 뭡니까? Bilang konklusyon, ano yung mensahe na binibigay sa atin bilang mga sundalo ni Kristo? 여러분 하나님 말씀 받을 때 적당히 사람의 말로 설교로 받지 마세요. Sa pagtanggap natin ng salita ng Diyos, huwag nating pakinggan to na parang tinig ito ng tao. 나를 사랑하시는 하나님이 내게 주시는 말씀으로 받아야 돼요. Ngunit bilang mensahe ng ating Panginoon na nagmamahal sa atin. 그러면 첫 번째로 한번 보십시다. 그리스도의 군사로서 나는 주께서 주시는 말씀의 빛을 따라서 걷고 있는가? 아니면 옛날 그대로 내 소견에 오른 대로 내 경험대로 그냥 세상의 빛 안에서 걷고 있는가 점검해 봐야 돼요. At una sa lahat, bilang mga sundalo ni Kristo, dapat lagi natin eksaminin yung sarili natin. Kung lumalakad ba talaga tayo sa liwanag ng salita ng Panginoon, sa karunungan niya, o sa sariling katigasan ng ulo natin, o sa karanasan natin, o sa liwanag pa rin ng sanlibutang ito. 그리스도의 군사는요, 이제는 절대로 나중심은 이건 완전 없어져야 돼요. 이제 그리스도의 사람으로, 그리스도의 군사로 사는 거예요. Bilang sundalo o tauhan na ni Kristo, hindi na tayo dapat maging sentro sa sarili natin. 그러면서 온 이스라엘, 여호와의 군사된 이스라엘은 레인을 보면서 자신들이 누군지, 뭘 위해 살아야 되는지 확인해야 돼요. Yung mga Israelita rin, sa pagtingin nila sa mga Levita, doon nila makukumpirma kung sino sila at para saan sila nabubuhay. 그러면 여러분 교회의 모든 성도들이요, 우리 이 파스톨들을 보고 교회 이 중직자들을 보고 내가 누구며 어떻게 살아야 되는지를 확인하고 잘 따라올 수 있도록 레인의 역할을 잘 할 수 있게 되길 바랍니다. Na dapat yung mga pastors, mga church leaders, gampanan din nila yung pagiging mga Levita na sila maging huwaran sa mga membro ng simbahan na para saan sila nabubuhay at sumunod din sila sa halimbawa nila. 일단 싫든 좋든 우리는 가장 복된 삶 속에 그리스도의 군사가 되었어요. Yung pinakapinagpalang buhay ay tayo naging mga sundalo na ni Kristo. 우리에게 맡겨진 건 영적 전쟁입니다. At tayo pinagkatiwalaan ng espiritual na labanan. 근데 우리가 나 중심, 돈 중심, 세상 중심에서 벗어나지 못하면요, 백전백패할 수밖에 없어요. Ngunit kung hindi pa rin tayo makalaya sa pagiging sentro sa sarili, sa pera at sa mundo, tayo ay matatalo sa labanan. 이제 우리는 하나님의 성전이 되었어요. Tayo naging templo na ng Diyos. 쉽게 말하면 우리 안에 천국 보좌의 망대가 세워진 거예요. Ibig sabihin, yung partisan ng trono ng kalangitan ay naitatag na sa atin. 그러면 먼저 하나님의 나라와 하나님의 의를 구하면 나머지 모든 필요는 하나님으로부터 공급받게 돼 있어요. Kaya kung unang hahanapin natin ang kaharian at katuwiran ng Diyos, lahat ng kailangan natin isusupply ng Diyos. 근데 하나님이 내게 무슨 말씀을 주셨는지 관심이 없고 그리스도가 나오고 무슨 상관인지 관심이 없으면 그건 군사도 아니고 이건 간첩보다 더 악한 놈이야. At kung hindi ka, wala kang interes sa salita ng Diyos, wala kang connection kay Kristo, sabihin hindi ka sundalo ni Kristo o mas malala ka pa kaysa isang sibilyan lang. 하나님께 바쳐졌다는 것은요, 이 레인의 경우와 마찬가지로 옛사람은 죽은 거예요. Ibig sabihin na itinilaga ka na sa Diyos, katulad ng mga Levita, ay patay ka na sa lumang ikaw. 더 이상 나를 위해 사는 삶이 아닌 것입니다. Hindi ka na nabubuhay para sa sarili mo. 이게 바로 사도 바울이 로마서 14장 7절에서 한 말의 의미예요. Ito yung kahulugan na sinabi ni Apostol Pablo sa Roma 14:7. 우리 중에 누구든지 자기를 위하여 사는 자가 없고 자기를 위하여 죽는 자도 없도다 그랬어요.
Sabi niya daw walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lang, wala ring namamatay para sa sarili lang. 내가 하나님을 책임지는 게 아니고 하나님이 나를 책임지세요. At hindi tayo responsable sa sarili natin, kundi ang Diyos na. 그래 나는 그리스도 중심에서 말씀 붙들고 교회 중심으로 살면 되는 거예요. At bilang sentro na kay Kristo at sentro na sa simbahan tayo nabubuhay. 이게 그리스도의 군사된 우리의 삶이 바로 여기에 있습니다. Ito na yung buhay natin bilang sundalo ni Kristo. 우리 모두는 레인을 넘어서요. 베드로전서 2장 9절 택하신 족속이요 왕 같은 제사장이요 거룩한 나라가 된 거예요. At higit sa pagiging Levita, tayo naging bayang pinili ng Diyos. Tayo maharlika mga saserdote at banal na bayan. Unang 그럼- Pedro 2:9. 그리스도의 군사된 우리는요. 이미 승리는 보장된 삶이에요. Bilang sundalo ni Kristo, ay sasabi ng Diyos yung katagumpay na nakagarantiya na sa atin. 승리하신 그리스도로 옷 입고 승리하신 그리스도의 깃발 들고 나가는 거예요. Na isuot lang natin si Kristo na matagumpay at humayo tayo dala yung matagumpay na bandera ng Panginoon. 이 깃발을 조금 더 세밀하게 말하면 오늘의 말씀, 오늘의 기도, 오늘의 전도 들고 나가는 거예요. At ano yung bandera na ito o yung banner na to sa mas detalyadong pananalita, today's word, prayer at evangelism yung dala mo sa paghayo mo. 그럼 말씀을 주신 하나님께서 나를 통해 응답하시는 겁니다. Sa pamamagitan nito, sasagutin ka ng Diyos. 쉬운 삶이에요. At ito yung madaling buhay. 여러분 이 삶을 살면요. 이제 내년부터는 여러분의 11조가 본부로 오게 될 줄로 믿습니다. At naniniwala ko kung mamumuhay kayo ng ganito, makakapagbigay kayo ng ikapunin nyo sa headquarters natin next year. 그러면요. 하나님의 관심은요. 그리스도의 군사된 우리가 주님 안에만 있으면 된다는 사실을 오늘 말씀을 통해서 다시 한번 가르쳐주고 계시잖아요. Sa magitan ng message ngayon, muli tinuturo sa atin ng Panginoon na ang naisin niya sa atin, manatili lang tayo sa loob ni Kristo. 쉽게 말하면 너만 잘하면 된다는 거예요. Na tayo ay makatuon lang sa Panginoon. 너만 하나님 앞에 바로 서 있으면 소속된 교회와 맡겨진 지역에서 주님의 뜻을 이루게 하시겠다는 거예요. Na tumayo ka lang doon sa kung saan itinalaga ka ng Panginoon, na maglingkod ka doon at andun ang pagkilos ng Diyos sa iyo. 우리는 하나님의 택하신 족속이요 왕 같은 제사장이요 교회의 직할 부대인 영적 레인과 같은 존재들이에요. Na tayo ba yung pinili ng Panginoon, tayo maharlika mga saserdote at mga spiritual na libita. 그래서 우리 각자를요 하나님께 흔들어 드린 요제 애물과 같다는 사실을 명심하세요. Huwag natin kalimutan na yung bawat buhay natin ay katulad tayo ng handog na binagayway sa harapan ng Diyos. 나는 절대로 내 것이 아닙니다. Na hindi na natin kailanman pag-aari yung sarili natin. 그러면 우리의 인생길이요 뭐 가난한 길처럼 보이고 광야처럼 보일지라도 그 속에 셀 수 없이 많은 하나님의 은총과 역사하심이 가득 예비되어 있어요. Na kahit na sa paglalakbay natin, kuminsan makita natin na parang nasa disyerto tayo, ngunit makukumpirma natin na puno ito ng mga pagpapala ng Diyos at pagkilos ng Diyos. 그래서 여러분 항상 눈을 들어 주님께 관심을 고정시키시고 하나님의 영광을 누리시며 그리스도의 증인으로 서시기를 바랍니다. No, mamuhay kayo na lagi niyong itaas yung mga paningin niyo sa Panginoon, maranasan yung kaluwalhatian niya at tumayo kayo bilang patotoo ni Kristo. 그러면 승리하신 주님의 깃발 삼원을 들고 나아가서 곳곳에 승리의 깃발을 세우는 거예요. Sa gayon, dala ninyo yung bandera ng Panginoon, yung 3 days ninyo sa paghain ninyo at ito ay itatanim nyo sa ang mga lugar kayo pumunta. 하나님의 영광 속에 승리하는 여러분 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. Nagpapala kayo sa pangalan ng Panginoon, nawa din nga sa kalwatian ni Diyos ay magtagumpay kayo. 기도하십시다. Manalangin po tayo. 사랑하는 주님 감사합니다. Mahal na Panginoon, salamat po. 구약의 레인처럼 성전, 성막, 직할 대로 저희를 불러주심을 감사합니다. At katulad po ng mga Levita sa Old Testament, salamat po na tinawag niyo po kami bilang mga spiritual na liwanag na itinilaga para sa inyo at ibinukod. 이제는 절대로 나 중심으로 살지 않게 하시고 세상 중심으로 살지 않게 하옵소서. So, hindi na kami kailanman mamuhay na nakasentro sa sarili namin o sa mundo. 오직 그리스도 중심, 말씀 중심, 교회 중심으로
살게 하옵소서. Dahil kay Kristo sa salita ng Diyos at sa simbahan kami nakasentro. 그리스도의 군사로 특별히 직할대로 불러주심을 감사합니다. Bilang sundalo ni Kristo, salamat tinawag niyo po kami kung saan lugar niyo man kami dinestino. 항상 성령의 충만함을 허락하여 주옵소서. Lagi niyo po kaming punuin ng inyong banal na espiritu. 우리 구주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Aming dalangin sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. 아멘. 아멘. Amen.